Jesus. Sino na dito nakipag-meet? Uy, kayo. Sino na dito yung may kachacha? From Dagupan. Tapos ang meeting place po ninyo ay sa SM. Sa Bunuan. Sino dito ang nakipag-meet na? O umamin kayo nasa church po tayo. Sino dito nakipag-meet na? It's either your work, interview, or hindi ko alam kung sino yung kamit mo, pero sino dito yung nakaranas na nakipag-meet? Uso noon yan. Eyeball ang tawag. Eyeball, pag isa lang ang kamit mo. Yung GB, sabi nila, uso kasi ang clan noon, Grand Eyeball. Kumbaga lahat ng miyembro ng clan na yun ay nagmi-meet. So, uso po noon yan. Wala pang Facebook. Meron pa noon Friendster. Sino ang nakahabot ng Friendster? Na pag binuksan mo yung Friendster niya, may tutugtog ka agad ng mga emo song, yung mga old song. Ganun ang Friendster noon. At uso po yung meet tayo dito. Ang pinaka-meeting place po namin noon ay sa Bunuan. Di ba ganyan kaganda ang Bunuan? Inuman pa dati ang Bunuan, puro tolda, mga cottage nila. Doon po madalas, hindi ko alam kung nababalitaan yung madalas ang riot at gulo doon. Baka isa kami doon. Siguro nakalimutan na nila kami yun. Pero there is yung eyeball na yun. And my point is, yung imimit mo ay sino. Why? Be careful who you meet. Bakit? It can change your life. It can transform your life. Kung sino yung imimit mo, hindi ko alam kung siya na yung mapapangasawa mo, or kachat mo pa lang, lalo na pang long distance, yung relationship, tapos first time nyo palang mag-meet, ay naku! Diba? Tapos gumamit siya ng filter sa Instagram. Oh, diba? Tapos pagkamit mo, ikaw pala yan. Ang puti mo sa IG. Gumamit ko siya ng filter. Kaya mag-ingat ka kung sino yung makakamit mo. Double check. Ask. Sino ba yung makakamit mo? Sino ba itong kikitain mo? Kasi yung imimit mo can change, can transform your life. So dito yung na-meet niya yung asawa niya, girlfriend niya noon na naging asawa niya ngayon. Di ba, it changed your life? It transformed your life. Nag-meet po kami ni Pastora sa church din. Di po kami nag-chat-chat ganito. Oy, kita tayo sa junction ha. Dito ako sa may poste. Dadangkin ko. Hindi po gano'n. Nag-meet po kami sa church. Pero uso po noon yun. Uso yun. Na mag-aabang ka ng number sa radio station. O i-plug mo yung number niyo sa radio station. Tapos maghihintay ka ng text. Wala kasi ang messenger niyo, text pa. I-plug namin, naalala ko, kami nila magpipinsan. Gumagamit kami ng mga code name. Usang code name noon. Para hindi makilala, hindi ka naman ma-search eh. Wala kasing Facebook pa noon, kaya wala kaming kaalam-alam kung sino yung imimit namin. Maganda ba o mas maganda o kami ba yung napapangitan sila sa amin. Walang idea kung sino yung imimit mo. Ngayon, meron ka ng idea kasi nakikita mo na yung itsura. Pero mag-iingat ka pa rin. Kasi kung sino yung mamimit mo, can transform, can change your life. Amen? Have you ever met Jesus? Sino ditong na-meet niya na si Jesus? Hindi sa langit Kasi kung na-meet mo na si Jesus, siguro hindi ka doon pumunta. I mean, si Jesus nasa langit. He is in the right hand throne of God. Pero, naranasan mo, na-experience mo yung love niya sa'yo habang nandito ka. Ganon mo na-meet si Jesus. Without knowing His face first, without knowing His physical body first, but you experience His love, His presence, His anointing. Amen? You experience yung peace, yung joy, yung kalmado ka, yung pumunta ka ng
church na marami kang problema, then suddenly you meet the power and the love of Jesus, at yung pag-uwi mo, alis lahat ng problema mo. So be careful kung sino yung mamimit nyo po. It's either you're going to church. Hindi lahat ng nag-church, eto na si pastor, baba na, ay namimit si Jesus. Hindi lahat. You go here, meron kang tulirong kaisipan. You go here, meron kang iniisip. Yung pagkain mo mamaya, iniisip mo na. Tama, ato kasi kanan na ani. Ano kaya ang moves ko mamaya? Mga players. Diba? Shut up na lang ako mamaya. Ano kaya yung gagawin ko sa ganitong sitwasyon? That's why, hindi po natin namimit yung magbibigay ng solusyon sa sitwasyon nating pangit. Bakit? Yung kaisipan natin ay nag-iisip patungkol sa problema instead of solution. Pumunta ka sa church para ma-meet mo si Jesus. Ma-experience mo si Jesus. At pag na-experience mo ang Panginoon, saka mo makukuha ang kanyang pangako, solution, His Word, na yun ang panghahawakan mo. Meet Jesus. And I want to introduce you who Jesus is. Kung sino yung na-meet ko 2012 before siya yung bumago ng aking buhay. Pakiclick po, Pastora. In John 1:29, the next day, he saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." This is Jesus. He is the Lamb of God. It means siya ang pinaka-holy, number one, greatest Son of God, Lamb of God who takes. Walang ibang pwedeng kumuha ng kasalanan mo maliban si Jesus. Let me explain sin. Hindi ka pa pinapanganak, mayroon ka ng kasalanan. Baby ka pa lang, may kasalanan ka na. It's because the fall of man sa panahon nila Adam and Eve. Nandito tayo sa world full of sin. You cannot avoid sin because kakapanganak mo pa nga lamang or hindi ka pa ipinapanganak, magiging kasalukuyang may kasalanan ka na. At hanggang sa pagtanda natin, ay nagkakasala ka pa rin. Sino dito ang walang kasalanan? Sa isip, sa kilos, sa sinabi, sino dito pa ang hindi pa nagkasala as if? Wala. Lahat tayo nagkasala at ilang milyon na ang kasalanan natin. Kung titimbangin yung kasalanan na yon, ikaw na yung pinakamabigat. Kasi dahil sa kasalanan. Tama? But this Jesus, and who Jesus is, yung imimit mo ngayon, ay may kapangyarihan who took and take away your sin. Biruin mo. Sabihin na natin 200 million yung kasalanan ko. And then I meet Jesus. I will meet Jesus. Yung 200 million na kasalanan kong yon ay kaya niyang alisin. Bakit? Kasi sinabi ng John 1:29, the Lamb of God who takes away the sin of the world. It means lahat ng tao sa mundong ito na nabubuhay na makasalanan ay kayang linisin, kayang patawarin ng Panginoon. Imagine that. Lahat po tayo may 200 million sin na lahat na nandito. Ilang billion na yon? Ilang billion? V, not B. Marami. Kaya nung binigay ng Ama si Jesus, in John 3:16, remember this?
For God so loved the world. It means buong tao na nabubuhay ay mahal ni Jesus. Kaya si Jesus, ang buhay niya, ay kaya niyang alisin yung kasalanan na meron itong mundong ito. Kasama ka doon. Kasama ako doon. I'm a sinner. But when I met Jesus, nung nakilala ko ang Panginoon, yung hinanap ako ng Panginoon, ay nilinis niya, inalis niya yung sinful life ko. Alam niyo ba kung ano ang resulta ng kasalanan? Kamatayan. Physically, spiritually. Pag namatay ka na walang pagkakakilala sa Panginoon, unang-unang pupuntahan mo, impyerno. Hindi ka na po magliliwaliw dito. Yung kaluluwa mo, nandito pa. No! Automatic, pupunta ka ng impyerno. Na dahil sa kasalanan. Sino dito ang gustong punta ng impyerno? Uuudin ka lang naman, araw-araw, hindi ka mamamatay, araw-araw din yung pain. Sinusunog ka lang naman, araw-araw, doon may forever. Eternal death. Kaso, akala ni Satan, magiging panalo siya. But no. Ano yan? Tubig? Thank you po. Ba't nanginginig ka? Nang dahil sa kasalanan, hindi ka makakilos. Paralyzed ka. To be honest. Spiritually, you are not free. Yes, maganda ang buhay. Yes, nagagawa mo gusto mo. Yes, okay ka lang. Pero spirit mo is hindi malaya. At pag namatay ka, impyerno. Susunugin ka. Kaya kailangan mong ma-meet si Jesus. You need to meet Jesus. Pag isabi sa katabi mo, bangon ka. You need to meet Jesus. And then next verse po tayo. Sabi sa John 14:6, Jesus answered, I am the way, the truth, and life. No one comes. Hindi ka makakapunta sa langit kung hindi ka pogi. Sinabi ba dyan? O di lamang ang yung mga pogi, sila lang yung candidate sa langit. Paano naman tayo? Nasakto lang? May pera lang, gano'n, di ba? Hindi, joke lang, wala po kayong pera. Gcash po, flash YouTube channel. Sinabi ba dyan? Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. And no one comes. No one comes. Hindi ka makakapunta sa kaharian, sa langit. Mamamatay ka, dalawa lang ang pupuntahan mo. May langit, may impyerno. May langit, may impyerno. Common sense. Sino ang naghahari sa impyerno? Si Satanas. Sino ang naghahari sa langit? Sino? Alin sa kanila ang sinusunod mo? Kung si Jesus nga ba, pupunta ka ng langit. Pero pag hindi mo kilala si Jesus, pag di mo pa na-meet si Jesus, impyerno ilaan mo. I am the way. Pag sinabi mong daan, wala nang ibang pinto, kundi si Jesus lang. Kahit gaano pa kasikip yung daan na yan, kung patungo yan sa kaligtasan, papasukin ko. Kahit walang pumupunta. Dito naman, kahit maluwang ang daan at lahat pumupunta, pero ikakapahama, hindi ko pupuntahan. Mas gusto ko na mag-isa. Kaysa kasama ko yung marami. Pero pupunta sila sa kapahamakan. At dito kahit mag-isa lang ako, at walang pumapasok, ako lang, at least yung papasukan ko ay maayos. Kaligtasan. The truth, ang katotohanan ay meron ka lang isang buhay. At ang katotohanan, mamamatay po tayong lahat, hindi po natin alam kung kailan. Merong iba hindi na nagising, tama? Merong iba, kakabalita mo lang, namatay. Nalunod, nadisgrasya sa motor, nabigla ka na lang, classmate mo, tita mo, nakakamit mo pa lang noon, bigla na lang, namatay. Kasi that's truth. Mamamatay po tayong lahat. Kasama po ako doon, hindi porket pastor po ako ay hindi pa ako mamamatay, no.
Mamamatay rin po ako, pero hindi ko alam kung kailan. Siguro pag tapos na yung purpose ko sa mundo. Siguro pag nagampanan ko na lahat ng gagawin ko dito, saka ako kukunin ni Lord. Kasi tapos na ako. Ngayon, kung hindi mo alam ang purpose mo, hindi ka kukunin ni Lord, kukunin ka ni Satanas. Ulitin ko ulit. Pag hindi mo pa alam ang purpose mo, pag hindi mo pa alam ang direction ng buhay mo, God always give us many chances. Kahit matigas ang ulo mo, kahit pasaway ka, kahit nire-reject mo siya palagi, He always make a way para makabalik ka sa Kanya. Ngayon, sa kaka-reject mo kay Lord, nalulungkot ang Lord. Hindi kanya maproteksyonan sa kamay ng kaaway. Bakit? You always reject Jesus. Ngayon, pag kinuha ka ng kamatayan, I'm sorry to tell you, without knowing Jesus, you're dead. And that's the end. Walang pagsisisi pag nasa impyerno ka na. Hindi pwedeng, Lord, please give me chances. No. God gave us a lot of chances. Tama? Kaso, we neglect. We reject. Born again, Jesus. Kukorni ng mga yan. Baduy ang mga yan. Ikaw na lang, hindi baduy, pero pupunta ka ng impyerno. Kami, baduy kami, pupunta kami ng langit. May baduy bang ganito? Tingin kayo mabuti sa akin. May baduy bang ganito? Oh. Kung ganito ang baduy, gusto ko na. Mas punta lang ako ng langit. Hello? Amen? The way, the truth, and life. Yung life. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan sa langit. Kung meron kang relasyon sa Ama, sa Panginoon. Si Lord ang nagsabi niya, kung hindi totoo ang kamatayan, di wala sanang namatay. Hello? Ngayon, may namamatay. Saan sila napupunta? Ano ang paniniwalaan mo? Ay, watalabat, akar-akar, ira. No, ama, so paninisyang, paano ka na lang pag namatay ka, di wala ka mahawakan? Kawawa ka pa rin. Hindi ka pa rin makakakain. Hindi mo pa rin magagawa gusto mo. Bakit? You are spirit. Kung yun ang perspective mo, still, you are dead. Life. Eternal life. Pag nasa langit ka o wala ka ng problema, hindi mo problemahin yung kapangitan mo doon, pimples mo doon perfect ka. Pakisabi sa katabi, doon sa langit. Sige, pakisabi, pag lalaki yan, sabihin mo kung babae yan, doon sa langit, maganda ka na. Guwapo ka na. Kung, sabihin nyo, kung sa langit ka pupunta. You need to make sure. Kailangan mong i-sure ito. Hindi yung umaattend ka every Sunday pero hindi ka sure kung pupunta ka ng langit. No. Umaattend ka ng Sunday kasi alam mo na sa langit ang punta mo. Amen. Ang natinapata, pinula dyan tawon. Ang natinapata, mambawa sa iyang kasalanan. Gano'n to natin, nukimero kay sorry, pirduna at katawan, yan nalapod pusong, pinirduna to kala. Ang may produkto labat, yan pan-aakar mo, lalaan mo church, kasi apatunayan mo sarili, may inarot ako ng Lord. Si katunuulak at Sunday service. Naintindihan niyo pa? Ganito po yun. Amen. Mahal ka ni Lord at ayaw niyang mapunta ka ng impyerno. Next verse. In John 4:14, and we have seen, testify, that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Savior, pakisabi, Savior. Savior. Ano ang Savior? Manunubos, tagapagligtas. Bakit kayo liligtas ng Lord? Papunta ka kasi ng impyerno dahil sa kasalanan. That's why we need Savior. We need Jesus. You don't need pastor. You need Jesus. You don't need any religious group.
You need Jesus. You don't need a lot of money. Hindi mo kailangan ng maraming pera para bumili ka ng ticket mo papuntang langit. There's no ticket going to heaven. Wala ring rides papuntang langit. Kung gusto mong pumunta ng langit pag namatay ka, secure your spirit. Surrender. Return it to whom na nagmamayari nito. Sino? Ang Panginoon. Yung buhay na meron ka ngayon, hindi mo binili yan. Hindi mo binabayaran monthly yan. Na binabayaran mo yung hininga mo monthly ng 1.5, hindi. Ng 2.5. Hindi. Yung mata mo, hindi mo binabayaran. Yung pandinig mo, hindi mo binabayaran. Yung paglakad mo, kung lahat binabayaran, wala ka ng pera. Tinubos lahat ng Panginoon yan. At ang gusto ng Panginoon, ibalik mo sa Kanya yan. Kung ano kang nilikha niya, ganun mo rin ibabalik ito sa Kanya. Na may pagkakakilala sa Kanya, Lord, Ikaw ang aking Savior. Ikaw ang aking tagapagligtas. Tatanungin ko kayo ulit, bakit ka pupunta ng langit? Kasi niligtas ako ng Panginoon. At kinikilala kong tagapagligtas ang Panginoon. Itanong mo ito sa marami, and even lahat mga professional. Tanong niyo ito. Kung mamamatay ka ngayon, sige gulatin niyo lang sila. Kung mamamatay ka ngayon, para mapag-isip siya, oo nga no, paano pag namatay ako ngayon? Saan ka pupunta? Langit po, langit. Bakit ka pupunta ng langit? Mabait po ako, hindi po ako nalilate, tapos pogi po ako, ang bango po, amoy downy po ako palagi, serve minsan, di ba? Yung wala pa akong naagrabyadong tao, pero meron kang kasalanan. Kaya na ikaw na yung pinakapogi, pero punong-puno ka pa rin ng kasalanan. At ang kasalanan ay hindi pwedeng lumapit sa Panginoon. Pero yung makasalanan, pwedeng lumapit sa Panginoon. Ulitin ko ulit, yung kasalanan, hindi pwedeng lumapit sa Panginoon. Pero yung nagkasala, ay tanggap ng Panginoon. Ikaw, ako na makasalanan, pag lumapit ka kay Jesus, tanggap ka niya at aalisin niya sa'yo yung kasalanan. Amen. Kuha niya. At pag inalis niya yung kasalanan, meron ka ng pruweba. Meron ka ng sasabihin na pag pumunta ako ng langit, kasi po tinanggap ko si Jesus. Anong ginawa ni Jesus sa buhay mo? Inalis niya po lahat ng kasalanan ko. Niligtas niya ako. Kaya yun po ang dahilan ko na pupunta ako ng langit. Kung hindi matibay ang dahilan mo pupunta ng langit, hindi rin matibay ang pundasyon mong naglilingkod sa Panginoon. Naglilingkod ka lang. Ma-attend ka lang. Pero kung alam mo yung dahilan ng ginawa ni Jesus sa'yo, gaganahan ka sa lahat ng ginagawa mo. Kasi alam mong ligtas ka, hindi ka nag-aalala, lindol dito, lindol dyan, ikaw, okay lang. Pag lumindol sa inyo, sasayawan mo lang, sige lang, lindol lang. Ngayon, lumindol lang, di ba? Naalaw ka lang ba? Giyug-giyug lang mo, impost mo ni Facebook. Nahilo ka lang. Ay, lumindol na. Naghahanap ka pa, ang gawin ng post, ay hindi, nahilo lang pala ako. Hello? Ay, hindi mo alam kung kailan lilindol sa Pinas. Di ba sabi nila, may parating na the big one. Sabi ko, hindi yung earthquake na lang ang dumating. The big one, si Jesus na lang. And I think that is Jesus. Lord, you are the big one. This is the small one. Lindol lang ito underneath my feet. Yes, masishake kami. Pero hindi kami masusway sa relationship namin sa inyo. Church, I want you to realize everything. Kung meron kang maayos, matinong relasyon sa Panginoon, you are loving God. You are doing your part. Not just going to church, but sharing the gospel to everyone. But knowing Jesus every day. Loving your Bible every day. Loving prayer every day. Loving giving to anybody, somebody.
ginagawa mo yung part mo kasi binago ka ng Lord. Next po, meron pa ba? In Acts, ito pa isang kwento ni Paul. So before naging Paul, he is Saul. As he journeyed, he came near to Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Si Saul siya ay matinding taga-usig ng mga Kristiyano. Persecutor. Pag sinabi mong persecutor, siya yung gumagawa ng paraan para hindi ka magpatuloy sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pipigilan ka niya. Lahat ay gagawin niya para lang mapigilan ka. Ganon si Saul. Amen? Ganon ang buhay na meron si Saul before. And then sabi ng Lord, take note for this. Why are you persecuting me? Hindi si Jesus yung pinipersecute. Mga Christians. Pero sabi ni Lord, why are you persecuting me? So ganun pala yun. Pag meron kang ginagawang mali sa kapwa mo Kristiyano, hindi mo ginagawa sa Kanya, ginagawa mo sa Panginoon. So ang kalaban mo ay ang Panginoon. Ulitin ko ulit why are you persecuting me? Out of topic, out of context tayo dito sa turo ko. But na-realize ko, kung gagawan ko ng mali si Maricar, hindi ko sa kanya ginawa ko sa Panginoon. At pag ginawa ko sa Panginoon, ang Panginoon ang gaganti sa akin. Ako ang kawawa. Kaya yung katabi niyong mahalin niyo. Pakisabi, I love you. Magmula ngayon, pakisabi mo, magmula ngayon, hindi na kita i-chismis. Sabihin mo, magmula ngayon, hindi na ako mag-iisip sa'yo ng mali. Bakit nag-iisip ka ng mali sa Panginoon kung nag-iisip ka ng mali sa kapwa mo Kristiyano? Bible po ang nagsabi, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goods. So he trembled, astonished, said the Lord, what do you want me to do? Then the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. And the next, 7, and the man who journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. Yung nakakita sa kanya, na-encounter ni Paul yung light na yon, may naririnig silang boses pero wala silang nakikita. Then Saul arose in the ground, and when his eyes were open, he saw no one. So naalis yung sight. He get blind. Ikaw ba naman makita ang glory ng Panginoon? Ganon ang taong nakaka-encounter sa glory ng Panginoon, nabubulag. Alam mo kung ano yung binulag? Yung old self mo. Kinlose ng Panginoon yung lumang pagkatao mo, at mamaya makikita natin. And when his eyes were open, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus, and he was 3 days without sight. 3 days na wala siyang paningin, wala siyang makita, and neither eat nor drank. And Ananias baptized Saul. Now there was a certain disciple at Damascus named Ananias. Ananias pala. And to him the Lord said in a vision, Ananias. And he said, here I am, Lord. Sige pa. So the Lord said to him, arise and go to street called Straight, and inquired in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he is praying. Yung taong naka-encounter, si Saul na naka-encounter sa light ng Panginoon na nabulag, ay nag-pray. Unang encounter niya kay Lord, alam niya kaagad mag-pray. Bakit minsan, hindi mo alam mag-pray? Wala pa kasing nangyaring encounter. Hindi ka pa kasi nabulag. Not literally. Hindi pa kasi tinakpan ni Lord. Hindi mo pa kasi sinuko yung old self mo. Kaya hindi tayo natututong mag-pray. And in a vision, he has seen a man named Ananias coming and putting his hand on him so that he might receive his sight.
Then Ananias answered, Lord, I have heard from many about this man, how much harm he has done your saint in Jerusalem. Alam ni Ananias na si Saul ay persecutor ng mga Christians. Bakit mo ako gagamitin para makakita siya ulit? Sabi ni Ananias. And here, he has authority from the chief priest to bind all who call on your name. Next. But the Lord said to him, Go, for he is chosen, a vessel of mine to bear my name before Gentiles, kings, and the children of Israel. Puntahan mo yung taong yan na persecutor dati, na nung namit ako na bulag at kailangan kanya. Ililehans mo siya para makikita siya ulit. For I will show him how many things he must suffer for my name's sake. Yung punishment ni Paul, ay ni Saul, ay ginawa ni Lord na maganda. Dito ko napatunayan na kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, pag ginamit ka ng Panginoon, hindi yung kasalanan mo ang titimbangin niya, kundi yung kabutihan na pwede mong gawin doon sa nagawa mong kasalanan. And Ananias went his way and entered the house, and laying his hands on him, he said, Brother Saul, the Lord Jesus, who appeared to you on the road as you came, sent me that you may receive your sight and be filled with the Holy Spirit. Immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once. So nilehan siya, parang may nahulog na parang scales. It means yung parang ang tawag kaliskis ng siguro isda or something, or he received his sight at once. And he arose and was baptized. The next, so when he had received food, he was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. Immediately he preached. He preached. He know how to pray. He know how to preach. Dalawang pinang lumalabas. Pag na-meet mo si Jesus, ang una mo maprapractice, ang una mong minamaster, you know how to pray. And you know how to preach. Anong ginagawa natin every Saturday? Practicing praying and practicing preaching. Immediately, he preached the Christ in the synagogues that He is the Son of God. Meron pa? Paul was known as Saul, a Pharisee or Pharisees, who intensely persecuted the follower of Jesus. Noon na hindi ka pa umaaten, ikaw ay isang tagakutya ng mga born again. Talari born again. Aminin niyo to. Nang patugtog lalaman. Bago ka maging born again, minsan nag-iisip pa tayo ng mali sa born again. Ako lang siguro yung ganon. Kasi before ako maging born again Christian, pinag-iisipan ko ng pangit yung mga born again. Ang boring na mga tugtog nila, yung one way, Jesus! Yung song ka kasi na, mga ganon ka, yung kanta namin, mamita, di ba? Ganatatalusan, tanabuk ka rin, magaganon-ganon ka pa. Mag-headbang ka pa, di ba? Rock and roll, gumaganon-ganon ka pa. Tinatawanan ko sila, tapos matin ako minsan, iiyak sila, tatawa sila, ililihan sila, singara, ang bagal. Sabi ko no, to be honest. Parang si Raulo itong mga itong born again na ito. Nung na-born again ako na rin yung isa sa kanilang si Raulo. I get crazy, man. Crazy? Bakit? Yung mga bagay na hindi ko kayang gawin, nagawa ko. It's crazy. Who knows? Na kaya kong gawin yung ganito. Who knows na mapaguhin ako ng ganito. Who knows that God will use me in this situation? Who knows? It's crazy, man. You know? Ngayon, nung sinabi kong ang bagal sila, nahiya ako. Lord, sorry po noon, ha? Gawin niyo na rin po akong ang bagal. Hindi ako nagpapakanta. Hindi. Ayoko yung song nila noon. Pero ginawa kong song leader ni Lord. Yung pinakaunang ministry ko. Song leader. Before that, taga-is-is pa ng CR. Dito, hindi pa kayo nag-is-is ng CR eh.
Ayan. Ew. Mga ganun-ganun pa kayo. Walang arte-arte noon. May lababo yung ano pinakailalim. Before ako humawak ng mic, ang hinawakan ko, walis ng buo, sa panagisigis. Before you preach, before the microphone, dadaan ka sa process. Alam mo, masarap dumaan sa process. Hindi inapura, aga maeta. Pakisabi sa katabi mo, aga maeta. Mukha lang. Kaya sa mga nasa training, trust the process. Be willing and obey, and God will do the rest. Ang promotion ay nanggagaling sa Panginoon. Ang pangit pag sarili mo ang pinopromote mo, babagsak ka. Pero pag ang Lord ang na-promote sa'yo, kahit anong bagsak, pabagsak nila sa'yo, kahit anong paghila, ang crab mentality, ang gano'ng pusit mentality, ang gano'ng shrimp mentality, hindi ka nila mahihila. Bakit? Ang Lord kasi ang nag-promote sa'yo. Ngayon, ang ginagawa mo, hinihila mo sila pataas. Hindi ka kasi kagaya nila. Halika dito, ganito kasi yan. Process kasi. Maganat ka. Hello? Pati sa pamimili ng love life. Trust your parents. Mag-aral ka munang mabuti. Noong karaw ka, kang kakaroya pa lang. Dapat antam so mansino. Antam sumampul sa iabrit mo. Baka sa mampul sa iabrit mo ni sinanay mo. Ay, dira lang takad kakarawan mo. Back to topic. Masarap, no? Iba si Lord. Alam niyang makasalanan ka. Pag lumapit ka sa Kanya, He did not say, ito ang kasalanan mo. Wait lang ha, titignan ko ka ng punishment mo. No. Yung punishment mo gagawin niyang yung buhay mo kagamit-gamit doon sa nagawa mong kasalanan. Katulad ni Paul, he is the great persecutor. Ngayon, siya ay ang pinaka-great soul winners. 60% of the Bible siya halos ang sumula. At hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin siya. And someday, mamimit mo si Paul sa langit. Hey, what's up, my brother? Did you read my book? Yeah, I preach it. Did you read? I'm sorry. Hindi ko nabasa. Oh. Ingat po kayo, ha? Baka ma-meet nyo si John sa langit, tapos tanongin niya kayo, nabasa mo ba John 1:1? Ano po yun, John? Delikado ka. Lord, pakitanggal po ito. Hindi nagbabasa ng Bible ito. Mag-isip po kayo kung ilalagay niyo po ito sa langit o hindi. Makakasalubong mo sila, Malakay. Did you tithes? I'm sorry. Oh. Sila Abraham. Alam mo ba yung kwento ko? Alam mo ba yung ginawa ko? Oh, ikaw yung Ikaw yung Abraham, di ba? Ikaw yung ano na yun? Nakakahiya tayo pagdating natin sa langit at hindi natin alam yung mga salita nila. Kayo yung yung lumakad sa tubig na. Joseph, na-meet mo si Joseph. Joseph, ikaw yung Saint Joseph, ikaw yung palmasay. Di ba? Ikaw yung kinain ng malaking isda, no? O di, biruin nyo, pupunta ka ng langit, mamimit mo yung mga binabasa mo in the Bible, tapos, or kung nagbabasa ka ng Bible or hindi. Hello? Basa ka ng Bible. Bagam sa ating kaabay mo, oy. Basa ka ng Bible. Number 1. Remember, meeting Jesus changed us forever. Yung forever ay tuloy-tuloy po. In the process. Hindi ka totally perfect, hindi ka totally changed, but you are in the process of being changed by God. God help you to change. And then, sige lang, when you meet Jesus, you will realize that, number 1, I am lost. Nawawala. Ako ay nawawala. Paul realized, nung na-blind siya, Lord, alam niya kung sino yung na-meet niya. Kung babalikan mo yung verse, yung pinakaunang passage doon, Lord, is that you? It means, pag hindi mo kilala ang Panginoon, ikaw ay nawawala.
Walang direction ang buhay mo. Lost people need number one, direction. Ano ang sinabi sa John 14:6? I am the... Kaya kailangan mo si Jesus kasi alam niya yung daan. He knows the way. And whether there is no way, He can make a new way. Because Jesus is a way maker. Yung walang pag-asang buhay, sasabihin ng Lord, no. Merong pang pag-asa, ako ang gagawa ng daan para sa'yo. Yung wala ng buhay, at nagtiwala sa Panginoon, at tinuldo ka na ng doktor at ng tao. Pero paglapit mo sa Panginoon, sasabihin sa'yo ng Lord, no. Meron ka pang purpose, mabubuhay ka pa. See that? Kailangan mo si Jesus. It's either you are successful or not, you need Jesus. Pag ikaw ay lost, you need direction. Number 2, you need purpose. Kasi kahit meron kang direction, kung hindi mo alam ang gagawin mo, useless. Kahit marami kang pera, kung yung pera na yon ay hindi nagagastos sa tama, useless. Kahit gaano ka pa kaganda, kagwapo, kahusay. Kung yung husay, ganda na yan ay hindi nagagamit sa tama, useless. You need purpose. Ang taong pinakakawawa ay hindi yung mahirap. Ang taong pinakakawawa is yung hindi niya alam yung purpose niya. Ano ba ang purpose, Pastor Sai? Alam mo kung ano yung ginagawa mo sa mundong ito. Hindi ka singaw. Hindi ka putok. Hindi ka lang lumabas na, okay, I eat, I live, I die. Hindi ka ganon. Yung mag-aaral ka, pagkatapos mag-aaral, magtatrabaho, pagkatapos magtrabaho, magpapamilya, pagkatapos magpapamilya, manganganak, magpapamilya, tapos pag tumanda ka na, patay ka na, no? Ang purpose po is yung patay ka na, pinag-uusapan ka, na may maganda kang ginawa. Hello? Legendary means you did something great in your generation na pinag-uusapan ngayon ng pamilya mo, ng angkan mo at ng ibang tao at dala-dala ng mga anak mo, ng mga apo mo, yung ginawa mong kabutihan. Yun yung purpose. Hindi yung namatay ka, ang gugun na to, tayo na to eh. Minsan kaya ang hirap mamatay, lalo na kung bait-bait mo. Ay, to be honest, ayaw ng mga tao. Aglami agito ka na. Oo, tama. Kasi alam nila yung ginagawa mo eh. Alam mo yung purpose mo sa buhay. I am lost, I need direction. Number 2, I need purpose. And my future is secure. Ang taong nawawala, kailangan niya ng direction. Kailangan niya ng purpose. At alam niyang meron siyang patutunguhan, future. Yung tatlong ito ay nasa John 14:6. He is Jesus. The way, direction. Tama? Yung purpose, life. The truth is the purpose. And yung future is life. Kaya kahit gaano ka kahirap, hindi ka mananatiling mahirap kung itiniwala mo sa Lord ang buhay mo. Amen. Hindi ka magiging kawawa panghabang buhay kung itiniwala mo sa Lord ang buhay mo. Number 2, when I meet Jesus, you will realize that I am a sinner. Ma-realize mo. Alam nyo, napaka-importante ang word na realize. You cannot understand something better if you don't realize it. Yung na-realize mo, saka lang naging maayos ang lahat. Nung na-realize mo, saka ka lang nagising sa katotohanan. Tama? Nung na-realize kong pangit pala ako, nung humarap ako sa salamin, at na-realize kong kulang ako ng ganito, saka ko lang mapupunan, saka ko lang magagawa ng paraan. Nung na-realize kong pupunta ako ng impyerno, at lahat ng pinagkagagawa ko sa buhay ko ay nonsense, saka ko lang na-appreciate
yung buhay na meron ako. When I meet Jesus, I realize that I am a sinner. A sinner needs, number one, forgiveness. Ang taong makasalanan, ang kailangan niya is kapatawaran. Sino ang may kaya nun? The Lamb of God who takes away our sin. Ang kasalanan ay hindi biro. Kaya kanyang patayin. It's either you are awake or you are asleep. Ganon si Satan. John 10:10. He come to steal, to kill, and to destroy. But if you are in the will, you are in the presence of God, yung attack niya sa'yo ay hindi magprosper. Because you are in God's property. You need forgiveness and you need true repentance. Sabi ko nga, suppose true repentance is when it's not just crying. It is a change of behavior. Magsusorry ka sa Lord na nakapag-decide ka na, Lord, hindi ko na ito gagawin ulit. Saka ka umiyak. Hindi yung minsan, iyak tayo ng iyak. Pagkatapos nating umiyak, ganun pa rin tayo sa dati. Tapos pag-uwi mo, ganun ka pa rin. Nothing changed. To be honest, ang daming born again. Actually, dapat hindi na born again ang pinag-uusapan. Dapat yung pag-win na ng soul. Dapat hindi nyo na chinichismis yung mga kapwa nyo Christian. Ang chinichismis yun na ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Spread the good news. Sabi nga, not spread the bad news. Good news is the gospel. Good news is what Jesus did to you. Pero ngayon, ang pinakamasakit, pinag-uusapan, ibang tao, kapwa pa Kristiyano. Spirit of gossip. I cancel, I destroy in the name of Jesus. Hindi yon bagay sa taong Kristiyano. Pakisabi sa katabi mo, di bagay sa iyo ang chismoso. Ang chismoso. Ang ikwento natin yung ginawa ni Lord sa buhay natin. At yung kaya-kaya niyang gawin. Amen? A sinner need forgiveness, repentance, and he need decision. Decision. But di-decide ka eh. Pag na-encounter mo si Lord, you will decide. You will decide, Lord, what do you want me to do for you? Sabi ni Paul. Lord, nung na-encounter ni Paul si Jesus, Lord, ano yung gusto mong gawin ko? Baliktad eh. And it breaks my heart. Nung naka-encounter tayo sa Panginoon, ang Lord pa rin ang sunod-sunuran sa'yo. Lord, di mo na ako ate, naiintindihan mo ito. Ha? Iniintindi ka ni Lord. Hindi ka niya naiintindihan, iniintindi ka ni Lord. Lord, pwede ba wag yun na itong pakailaman, ha? Pwede ba hindi ko na rin kayo ligtas? Paano pag ganun yung response ni Lord sa atin? Pwede ba next week ko na ibigay yung needs mo? Pwede ba, Lord, mamamatay na po ako mamaya. Pwede ba next week ko na ibigay yung hininga? Lord, mapuputulan na kami, mapapalayas na po kami sa tinitirahan namin. Lord, please, i-provide mo na po ngayon. Tapos sasabihin sa ni Lord, pwede ba next week na lang? Wala akong gana ngayon eh. Wala akong samod. Mag-bless. Matalas, ganun tayo. Lord, wala akong samod mag-church. Kasi may pinagdadaanan ako. The more na pinagdadaanan ka, the more na pumunta ka sa church. Bakit yung pinagdadaanan mo, dumadaan ka pa lang, nasa daan ka pa lang, nasolusyonan na ng Lord. Amen. Tuwaman. Bakit? Inuna mo ang Lord eh. He can do things in a massive, impossible way into a reality, possible result. Sabi ko, Lord, anong pakiramdam pag sinabi sa iyo ng word na
Anak, hindi na kita mahal. Kaya satanas ka na lang. Total, mas mahal mo siya kaysa sa akin. Putol lahat. Lahat ng blessing mo, lahat, hindi kanya sasagutin. Ang hirap pag walang Lord. Baka hindi ka nabuhay mahal paglabas mo dito pag wala kang Lord pa. Patay ka. Nahulog ka sa hagdan, nawala yung ulo mo. Hello? Paglabas mo, si Satan, may rumaragas ang truck. Patay ka ulit. Bakit wala ka sa kalooban ng Lord? Why? Why you need Jesus? Yung paglabas mo pa lang dyan, protektado ka na ng Panginoon. Oo. Kaya minsan, we reject God. Ha? May son. Bakit mo nire-reject? Pwedeng mamaya paglabas mo dyan, pag inom mo niyang tubig na yan, kahit malinis na tubig na yan, pero article ka, hindi ka makahinga, tubig lang yun. Meron gano'n. Hello? It's because umalis ka sa kalooban ng Panginoon. Pero pag nasa kalooban ka ng Panginoon, nasa relationship ka ng Panginoon, ay nako, you are safe. The safest place is not being in absence in war. Kumbaga, ang pinaka-safe na lugar is yung wala doon sa wala sa katahimikan. Ang pinaka-safe na lugar is na kahit nagkakagera na, lumilindol na, ikaw, you are praising God. You are thanking God. You realize that it's okay, Lord. This is not my life. Kung kukunin mo ako ngayon, so be it. I'm so excited. Hindi ka takot mamatay pag meron kang relasyon sa Panginoon. Pero sana, habang di ka pa kinukuha ng Panginoon, kilala mo na siya, naglilingkod ka sa Kanya, at nagiging marites ka sa pag-share ng ginawa ng Lord sa'yo. Oy, alam mo, si Lord, grabe ang ginawa sa buhay ko. Sino dito yung madaldal? Pagbuhay ng ibang tao, ay, nadulas. Sino dito yung madaldal pagdating kay Lord? Kumante. Magpo-post na nga lang ng share ng mga Bible verse sa Facebook, nahihiya pa. Magbahagi pa kayo. Ang corny kaya pag may Jesus. Pupunta ka ng impyerno, corny pa. No. Alam niyo ang pinaka-cool ngayon na estudyante? Yung alam niyang mag-worship. Ang pinaka-astig ngayon na students, yung alam niyang mag-pray. Ang pinaka-hinahangaan ngayon na estudyante, yung alam niyang meron siyang relasyon sa Panginoon. Hindi corny yun. Ang mahahanap mo is yung seryosong tao din pag nakita nilang seryoso ka sa Panginoon. Tips yan. Sana mag-gets ng mga single. Number 3. When I met Jesus, I am a new life. New life. Pakisabi, new life. In 2 Corinthians chapter 5, verse 17, mabigat na verse. Sabi niya doon, I no longer live. The old, when I meet Jesus, the old must gone, and the new must come. Pag naka-encounter ka kay Lord, pag na-meet mo si Jesus, marirealize mong ikaw ay lost, ikaw ay sinner, and kailangan mong bitawan lahat ng old self, old life mo para may i-activate mo yung new life. Ano ba yung dating ikaw? Hindi ko alam eh. But God knows everything about you. Every detail of your life. Lahat ng ibla ng buhok meron ka ngayon. Bilang na bilang ni Lord. Alam ni Lord kung kailan ka mamamatay. Alam ni Lord kung kailan ka magiging successful. Alam ni Lord kung kailan ka magkakasakit na malubha. Alam ni Lord kung kailan ka madidisgrasya.
Alam ni Lord lahat sa buhay mo. Yung imimit mo ay merong alam patungkol sa'yo. That's why we need to secure our life. Kasi alam ni Lord ang gagawin niya sa'yo. At ikaw, hindi mo alam ang gagawin mo. Hindi, nakikita mo ba ang future? Pero ang past, nakita mo. Tama? Kasi pinanggalingan mo. Pero yung haharapin mo pa lamang, hindi mo nakikita. That's why you need to live that new life para mahakbangan mo yung totoong future na i-decide para sa'yo ng Panginoon. Alam mo, pag nakakilala tayo sa Panginoon, tapos hindi natin iwan yung old life natin, we are not living in the new life. We are not taking the step of the future. We are still here in the old self. Na kahit nagpupuri ka, kahit nagpre-preach po ako as a pastor here in the old self. Na kahit nagpupuri ka, kahit nagpre-preach po ako as a pastors ninyo, kung hindi ko pa rin isinuko yung lumang pagkatao ko, I'm not walking. I'm not taking the future na new life na dinisenyo ng Panginoon sa buhay ko. At ilang taon na, maraming sayang. Maraming sayang. Kung sa paglilingkod natin, ay hindi po natin na ipapamuhay yung bagong pagkatao natin. It's not counted. Kasi ang gusto ng Lord, iwan mo yung old. Stay here at pupunta yung new dito na nandun yung old. Huwag mo nang babalikan. Huwag mo nang itatali. Boring ang past. Mas exciting yung future. There is a lot of lesson here. Pero there is a lot of experience here in the future. Experiencing the miracle of God, experiencing the move of God, experiencing the amazing greatness of God, the sovereignty of God, that God is real in this future. Pag naka-encounter ka kay Lord, kahit hindi ka nasabihan ng, ay, attend ka. Ang totoong naka-encounter sa Lord, hahanap siya ng place na kung saan niya na-encounter ang Panginoon, babalikan niya yun. Dito sa church, kung na-experience niyo ang Lord, come back. At pag ginamit ka ng Panginoon, someday, in another church, go ahead. Ipag-pray kita, i-bless kita, magpagamit ka doon sa church niyo. Basta kalooban ng Lord. Basta galing sa puso mo at kinausap ka ng Lord, go ahead. Baka mas kailangan ka nila doon. Meron akong illustration in this new life. Meron pa akong napulot na mga asa na yun, dalawang ko. Tawag ito, illustration ko. Si Irish tapos si Maricar. Sige, pakisuot na po yung mga t-shirt. Binili ko po yan sa SM. Nasa 1.5 po isa yan. Dito po kayo, sa stage. Mabango po yan, ha? Dito ka, Irish. Dito lang. Harap ka sa kanila. Maricar, dyan ka lang. Harap ka sa kanila. So, there are two types. Tama? May dalawang tao na umattend ng church. Before we meet Jesus, tayo po ay katulad nila. Punit-punit. Imagine, dugyo sila. Yung mandadatal so kenda, wala kasi akong hindi ko sila na rumihan. Tama? So, dapat maruming-marumi talaga sila. Yung mabaho, yung talagang mahaba ang kuko. It's because of sin. Tama? It's because of sin, ang buhay po natin sila. Because of sin, ang buhay po natin marumi. At because of sin, tayo po ay parang hindi natatanggapin ng mundo. And it's because of sin, that's why God forgave them. Ngayon, na-meet nila si Jesus. Nalaman nila na sila ay makasalanan, sila ay lost, sila ay sinners, and gusto nilang ipamuhay yung bago.
Ayaw na nila doon sa makasalanang sila. Kaya tinanggap nila si Jesus. Tinanggap nila si Jesus. Ngayon, pagkatapos ng service, sige, kunwari uuwi na kayo, labas kayo. Approve. Yan. Labas. Sisinyasan kita, Joyce, kung papasok na sila. So may mga umaatin sa atin. Ganito ang magiging result. Mabibigla po kayo. At pag na-realize nyo na tayo yon, God is talking to you. You need to go back to Him. Papasukin mo sila. O kanwari, next Sunday na. Yung dalawang nakakilala sa Panginoon, na-meet nila si Jesus, ay papasok. Good morning po! Second, attend po nila si Maricar po at si Irish. So, pasok po kayo dito. Upo po kayo dito. I mean, dito lang kayo. Sige, dito kayo. Kunin mo yun, yung inubat mo na t-shirt. Yan. Hawakan mo siya. Yung ganun eh. Puto-putong labalita na tahan. May napansin kayo? Ano ang napansin nyo? Ha? Ha? Anong nangyo ha? Waling matayo. Nang yung maong. Kasi nang yung maong, ag yun nalit na may realization. Tignan yung mabuti yung ginawa ni Jesus. Kasi kung hindi nyo makita, hindi nyo naintindihan, hindi nyo gagawin yung tama. Depende sa kanila kung sino yung nakaunawa. Parehas silang tumanggap kay Lord, pero hindi sila parehas ng ginawa. Yung isa inalis yung maruming damit. Bakit? Gusto niyang mamuhay sa new life. Yung isa, sinuko ang buhay. Tama? Gustong maglingkod sa Lord, pero suot-suot pa rin yung dating siya. Pwede kang umatin sa church na ikaw pa rin. Dati ka pa rin. Makikita mong na-meet mo si Jesus. Kahit first time mong na-meet si Jesus, si Paul first time niyang na-meet si Jesus, pero there so many changes na nangyari. He know how to pray already. He know how to preach already. And he know what his purpose already. Pag hindi mo na-realize, wala kang gagawin. You go to church, church lang. Doon tayo wala lang, makinig tayo. Sayang po eh. Kahit na sabi na natin seryoso ka sa paglilingkod sa Panginoon, pero hindi mo pa rin hinubad yung lumang pagkatao mo, you are not serving the Lord. Umaattend siya ng church, nakakaranas siya ng presence, laying of hands, but she did not realize it, kaya hindi niya hinubad. Yung isa, unang meet niya pa lang, kahit hindi siya nilay hands, kahit nagpray lang siyang nakatayo with all her heart, na Lord, forgive me. I am a sinner. I need a direction. I need a purpose. I need a Savior. And I want to live a new life. Ngayon, aatin siya. Ngayon, hindi na siya katulad ng dati. Kasi alam niya na merong Diyos na kayang umayos sa buhay niya. Amen. Pwede na po kayo umupo. Palapakan natin ng Lord sa buhay. Kaya rin sa Samaritan. Thank you guys. This is my conclusion. Magpre-pray tayo. Prayer of acceptance. Lagi niyong tatandaan. May bunganga ka ginawa ng Lord para magsalita. May tinga ka. Walang pipi dito. Walang bingi dito. Ano ang gamit niyan? Ipagamit mo para sa Lord. May bunganga ka, may mata ka, may talents ka, may buhay ka, may gifts ka. Bakit hindi mo ipagamit sa Lord? May pera ka, bakit hindi mo ibahagi sa Lord? It's
It's all about transformation, being a Christian. It's not going to church at all. You go to church without transformational, you are not a Christian. You don't have relationship to God. I'm sorry to tell you guys, kung walang pagbabago, walang totoong enkwentro. Pero pag may totoong enkwentro na nangyari, mayroong totoong transformation. You will do something. You will help yourself. Lord, I don't like this anymore. Lord, I want this new life. At ang ginagawa ng new life, number one, umaattend ng church na hindi na chinachat ni pastor. Na hindi na chinachat ng mga leaders. Number two, you will involve. Lord, I want my life serving you. Malalaman mo yung purpose mo pag naglilingkod ka na sa Panginoon. Number three, Lord, do what you want and tell me what you want and I will do it. Tatlong simpleng bagay. Hindi mo kailangang sabihin nagbago ka para lang sabihin may pagbabago. You don't need to talk at all. All you have to do is do what Jesus wants you to do. At alam ko, naniniwala ko, ang gusto ng Panginoon sa buhay mo, gawin niyang maayos. Gawin niyang kagamit-gamit. Gawin niyang legendary. Na kahit patay ka na, soon, someday, at nagawa mo yung purpose mo sa buhay, pinag-uusapan, proud na proud sa iyong pamilya mo, at sasabihin nila, buti na lang, naging lahi ako ng Toryo. Oh. And that gives glory to God. Patay ka na, pero nagbabalik ka pa rin ng kaluwalhatian sa Panginoon. Every eye is closed. Come on, church. Make this serious. Kung ayaw mo yung katabi mo, magulo yung katabi mo, come here. Kneel down here. Surrender your life to Jesus. Walang mawawala pag tatanggapin mo si Lord. Ang may mawawala pag di mo tinanggap siya. Accepting Jesus Christ in this church is hindi ka namin pagmamayari. Umatin ka, bumalik ka, okay lang. Hindi ka bumalik, okay lang. Kasi hindi kita pagmamayari. Pag tinanggap mo si Lord, ang nagmamayari sa'yo, siya. Pagmamayari ka ng Panginoon. At pag pagmamayari ka ng Panginoon, gagawin mo yung buhay mong maayos. At kung di mo nga kayang ayusin, ang Lord ang kikilos para ayusin. All you have to do is surrender. Come on, church. Close your